pinapahanap ang x-intercept, y-intercept, vertical asymptote at horizontal asymptote, pati yung zeros ng f of x is equal to x over x squared minus 4. Bale, dito, kanina, tinuruan tayo ni ma'am, pero gumawa ko dito ng shortcut sa or mas simpleng guide para ma-solve niyo yung problems na to. Bale, sa x-intercept, gagawin yung 0 yung y. Y-intercept naman, gagawin yung 0 yung x. Yung 0, i-equate niyo yung numerator sa 0. Ganun naman sa VA, pero baliktad yung denominator naman. Equate denominator to 0. Tapos sa horizontal asymptote, gagamitin niyo yung guide, which is all about yung power. Bale, ito. Para magamit niyo yung guide, alam niyo dapat kung paano gumamit ng power. Kung yung power ng numerator ay mas maliit sa denominator, y is equal to 0 yung horizontal asymptote niya. Kapag equal sila, ito yung formula ng horizontal asymptote, which is yung leading coefficient yung leading coefficient ng numerator sa leading coefficient ng denominator. Tapos, simplify kung kaya. Numerator ay mas malaki sa denominator, ibig sabihin no horizontal asymptote. Ngayon, isa-isay natin. Simulan natin sa x-intercept, which is gagawin yung 0 yung y. Sa function na to, nagsiserve as y itong f of x. Ibig sabihin magiging 0 is equal to x over x squared minus 4. Ngayon, i-solve for x nyo naman to. Bale, i-multiply nyo yung denominator para ma-cancel out yun. X minus 4. Para kapag minultiply nyo to dito, pwede nyo ma-cancel out ito at dito. Bale, ganito siya. Para mas madaling maintindihan. X squared minus 4, i-multiply nyo muna dito sa 0. Equal to itong x over x squared minus 4, i-multiply nyo sa x squared minus 4 times x squared minus 4. So mag-multiply ka ng whole number sa fraction, gagawin nyo muna itong fraction din, all over 1. Ayan yung ibig sabihin kung bakit matatanggal to, kasi makaka-cancel out ito, magiging x over 1, kaya x na lang yan. Ito namang sa left side, 0 siya, yung minumultiply x squared minus 4 times 0, magiging 0, kaya mawala na yan. Matitira yung x sa right side. Ayan, ibig sabihin yung x natin dito sa x-intercept ay 0. Tapos kapag ginawa na natin yung point, di ba sinet natin yung x-intercept, yung y naging 0, kaya yung y dito 0. Tapos sinakuha natin value sa x is equal to 0, kaya 0 din yan. Ito yung x-intercept natin. Lagyan natin dito 0, 0. Ngayon, y-intercept naman. Kapag y-intercept, ayun, gagawin natin 0 yung x. Lahat ng x sa function. So, sulat muna ulit natin yung function. F of x is equal to x over x squared minus 4. Yan, lahat ng x magiging 0. Kaya, next line, 0 over 0 squared minus 4 na yan. Since ang numerator ay 0, magiging 0 yung sagot. Ito ngayon yung y natin. So, since sinat natin sa 0 yung x, diba, ito, yung x naging 0. 0 din yung x coordinate ng y-intercept. Tapos, nakuha natin sa y value, 0 yung nakuha natin. So, 0, 0 din yung y-intercept. 0, 0. Ayan, vertical asymptote. Next naman, ibig sabihin, i-equate mo yung denominator sa 0. Kaya, paano yan? Itong denominator sa function, kukopyahin mo muna. X squared minus 4. Ayan. Bale, ito lang. Wag yung taas. Itong nakuha natin, i-equate natin sa 0.
is equal to 0. Tapos solve for x. Ito negative 4, lilipat. Magiging positive 4. Tapos itong squared, kailangan natin matanggal. At dahil x squared ang ini-square root natin, maglalagay tayo ng plus minus sa kabila. Okay. So, maka-cancel out ito. Magiging x is equal to positive, negative, 2. Ayan yung ating vertical asymptote, which is x is equal to positive minus 2. Ibig sabihin, dalawa yung vertical asymptote na itong graph. Next naman ay horizontal asymptote. Skip muna natin yan. Ihuli na natin. Itong 0, ang gagawin sa 0 ay i-equate yung numerator sa 0. Kaya, copy natin numerator, which is, ayan, ito. Numerator ay x. So, copy natin x. Tapos, lalagyan natin ng equal to 0. Ayan. Wala na tayong magagalaw dyan. Ito na yung sagot. Ang 0 natin ay x is equal to 0. Ang horizontal asymptote naman, ayan, sabi dito, gagamitin natin yung guide. At para magamit natin itong guide, kailangan natin malaman yung power ng numerator tapos denominator. Balik tayo dito sa function. Ang power nito ay 1. Kasi ito lang yung term. At yung term na to ay may exponent na 1. Yung variable niya. So 1 to. Ito naman, yung leading term ay yung x squared. Yung coefficient, yung exponent ng variable ay 2. Kaya yung power nito ay 2. Ayan. So, gagamitin na natin tong guide. Ang numerator ay 1, tapos ang denominator ay 2. Ang case na gagamitin natin ito, kasi ang numerator ay baliktad. Ito pala. Ang numerator ay mas maliit sa denominator. Kasi yan, 1 mas maliit sa 2. Bali, ang sagot natin ay y is equal to 0. Sa horizontal asymptote. At yan yung mga sagot natin. Kanina, nag-solve tayo ng x-intercept kung saan ito yung naging solution natin. Ayan. Ngayon, meron tayong shortcut dito sa pag-solve. Ulitin natin tong line. So, 0 is equal to x over x squared minus 4. Ngayon, sa pag-solve nito, alam mo na yung... Hindi. Ganito. Tanggalin mo lang yung denominator. Kasi, di ba nga, nakita natin kanina, mawawala lang din yung... Ito. Magiging 0 lang din yung sagot kapag minultiply mo pa sa both sides. Kaya, para mabilisan ka sa pag-solve, tanggalin mo lang yung denominator, tapos matitira yung numerator. Sa ibang problems, yung numerator mahaba din minsan. Kaya, ayun, kunyari ay x is equal to x plus 3 over x squared minus 4. Yan nga, diba? Tinanggal natin denominator. Hindi pa yan yung sagot. Ang ibig ko sabihin, lilipat pa natin yung 3 para maging negative 3. Balian nga. Para mas mabilisan ka sa pag-solve, tanggalin mo lang yung denominator.